parang may kiliti sa batok na hindi mo maalis. Nakakapagpakilabot ng balahibo at bigla kang nagiging alerto sa paligid mo. Minsan, kalmado ka lang. Ginagawa mo lang ang mga nakasanayan mo. Pero biglang may mali. Ramdam mo eh. Parang may presensyang andyan lang sa paligid. Nakatago sa likod mo. Titingin ka sa paligid. Susubukang kalmahin ang sarili. Pero hindi nawawala ang pakiramdam na yon. At doon na nagsisimula ang takot. Paano kung hindi lang pala ito nasa isip mo? Naalala ko isang gabi na tumama sa akin ang pakiramdam na yon. At sa totoo lang, hindi ko yun makakalimutan. Isang tipikal na gabi yun sa apartment ko. Umuulan at malamig, kaya sakto lang para manood ng ilang pelikula. Kinuha ko ang cellphone ko, mga chichirya, at umupo sa sofa. Patay lahat ng ilaw, maliban sa maliit na lampara sa sulok na nagbibigay ng mainit na liwanag. Pero ang natitirang bahagi ng lugar ay medyo madilim. Kalmado lahat, relax na relax. Pero makalipas ang halos isang oras ng pag-scroll, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Nagsimula ito bilang kakaibang pakiramdam. Parang may makating pakiramdam sa batok ko. Sapat na para mapahinto ako at lumingon-lingon. Iniikot ang mga mata sa madilim na kwarto. Wala naman akong nakita, pero parang yung mga anino sa paligid mas bumibigat, parang papalapit ng papalapit. Umiling ako. Nagbiro sa sarili ko. Trick lang ng ilaw, sabi ko. Pagod lang siguro, kaya nag-i-imagine. Pero habang tumatagal, parang may bigat sa dibdib ko. Parang mas dumidikit yung takot sa balat ko. Parang sinasabi ng bawat butil ng katawan ko na hindi ako nag-iisa. May natanaw pa akong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Parang may figura sa dilim, malapit sa hallway. Bigla akong lumingon, kumakabog ang puso. Pero wala namang tao. Pareho pa rin yung kwarto, tahimik at walang laman. Pinilit kong magbiro ulit, pero ramdam ko na pilit lang talaga. Kaya ginawa ko ang gagawin ng kahit sinong kinakabahan. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Mia. Nang sinagot niya, nagkunwari akong chill lang. Sinabi ko na parang, "Hello, kamusta?" Pero narinig niya ang kaba sa boses ko, kaya natahimik siya sandali. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya. Doon ko na sinabi sa kanya ang tungkol sa nararamdaman ko. Pati yung parang may nakita ako sa gilid ng paningin ko. Inaasahan kong tatawanan lang niya o sasabihin na nag-i-imagine lang ako. Pero ang sinabi niya, "Oo, naranasan ko rin yan dati. Nung nakatira pa ako sa lumang apartment ko." Kuwinento niya sa akin yung sobrang bigat na pakiramdam na parang may nagnonood sa kanya. Parang may presensya na hindi niya nakikita, pero alam niyang nariyan. Pinaliwala niya nung una, pero habang tumatagal, may mga nangyayari. Yung mga bagay, kusang gumagalaw. Yung mga ilaw, bigla na lang nagpa-flash kahit walang ibang tao sa paligid. Hanggang hindi na niya kinaya at lumipat siya ng tirahan. Nakakatakot marinig yun mula sa kanya. Lalo na't sinusubukan kong i-reassure ang sarili ko na wala lang yun. Boses niya, halos pabulong, nagbibigay ng kilabot sa akin. Sinabi niyang buksan ko lahat ng ilaw para mawala yung creepy na pakiramdam. At matapos kaming mag-usap, yun nga ang ginawa ko. Binuksan ko lahat ng ilaw sa apartment. Binahan ng liwanag ang bawat sulok, umaasa na mawawala yung bigat na nararamdaman ko. Pero parang nandun pa rin yung mga anino. Parang nagmamasa. Puso ko, ang bilis pa rin ng tibok at yung bigat sa hangin. Parang mas lumaki. Pagtingin ko sa bintana sa may kusina, biglang nanlamig ang dugo ko. Sa refleksyon, parang may nakita akong nakatayo sa likod ko. Isang madilim na figura, parang tao ang hugis. Bigla akong lumingon, kumakabog ang dibdib. Inaasahan kong may taong makikita sa likod ko. Pero pagharap ko, wala naman. Walang kahit ano. Sobrang natakot na ako. Kinuha ko ang susi ko, sinuot ang code, at tumakbo palabas kahit malakas ang ulan. Hindi ako huminto hanggang isang block ang layo ko.
Tumayo ako sa ilalim ng ilaw ng poste, humihingal. Umiikot ang isip ko at lumilingon ako sa likod ko. Iniisip kong sinusundan ba ako ng figurang yun. Nang kalmado na ako, napaniwala ko ang sarili ko na baka guni-guni lang yun. Dahil sa ulan, sa dilim, at mga kwento sa internet. Nagpasya akong bumalik, pero dahan-dahan, handang tumakbo kung may maramdaman akong kakaiba. Nang pumasok ako sa loob, parang normal lahat, pero hindi mawala yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Pilit kong binabaliwala, humiga na ako sa kama, pero hindi ako nakatulog ng maayos. Bawat kaluskos nagugulat ako. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung guni-guni lang ba talaga yon or may totoo ngang nandun. Ang weird. Akala mo safe ka sa sariling tahanan. Surrounded ka ng mga pamilyar na bagay. Pero minsan parang may iba or may ibang presensya na nandyan din. Hindi lang ako ang may ganitong kwento. Marami na akong narinig na ganyan din ang nararamdaman. Yung pakiramdam na parang may nakatingin. Sinasabi nila na survival instinct lang natin yun. Nag-iisa tayo at nakakaramdam ng kaba. Pero hindi ko maiwasang magtanong, paano kung may ibang dahilan? Kaya sa susunod na mag-isa ka at maramdaman mo ulit ang kilabot na yon, baka magandang lumingon-lingon ka rin. Siguraduhin mong talagang nag-iisa ka. Kasi minsan, yung akala mong guni-guni lang,